O eto dumako tayo mga kababayan. Dumako tayo dito sa ano tawag dito, sa yung safety nung Manalo, 'di ba? Dumako tayo sa safety nung Manalo. So ngayon mga kababayan, siyempre pagka nakita yung mukha nung tao na nanalo, ano po agad ang iisipin natin, 'no? Alamin kung saan yung bahay, 'di po ba? Ganyan po 'yan, eh. Dito napapasok yung mga, um, dito napapasok yung mga ano, yung mga masasamang loob. Oo. Eh, yan po pagka nakita nila na gano'n kalaki ang perang puwede nilang ano, makakuha, eh, malamang sa alamang po, una na diyan, eh, looban. Pero siyempre alam naman natin mga kababayan na yung perang yan ay nasa bangko yan kung sakali na manalo. Kaya lang magiging ano, madami pong way yung mga masasamang loob, mga kababayan, para po makapangdenggoy ng kapwa, alam po natin 'yan. Kaya ako mga bossing sabi ni May na number 98 ang kanyang like, eh, hindi dapat isapubliko 'yan, mga kababayan. Kahit naman po ako saan magpunta, eh. Oh, hindi po isinasapubliko yang mga ganyang, manalo lalo't lalo na po, eh, napakalaking pera ang pag-uusapan diyan mga boss chief amo sir, 'di ba? Sabi ni Ma'am Nenita Umali, pang 118 likes. Done, ayan. Shoutout po sa 428 viewers dito sa ating live stream. Pang 122 ako sa like, Boss Mark. Okay. At sabi naman ni Mario Makalindol, pang 125 ako. At nandiyan na din po si Ma'am Jocelyn Herrera, watching from Santiago City. Margie Barsebal. Ayan po mga kababayan. Dumako tayo ngayon dito sa pangalawa. Kasi eto nga, oh, ayan, ayan, kaming tatlo bigla akong napatawag sa kanila. Ano 'to, hoy? Ganyan, ganito. Pero wala, eh. Ayaw ibigay sa atin, eh, mga kababayan. Siyempre eto nga po yung napanood ko. Kung ano yung napanood ko, yun din po yung napanood niyo. Kay Mima Alicia, mga boss chief amo, sir. Ano po, habang pinapanood natin si Mima Alicia, nagulat ako sa yung Team MR. Sinend sa'kin, "Oh, eto yung mga list na puwede nating i-topic today." Kasi ang Team MR po mga kababayan, mayroong researcher, merong, editor, ayan po, at merong nagma-manage din po mga kababayan. Sabi ko, eh, si Mima 'to, eh. Si Mima yung sinend niyo, eh. Vlog ni Mima yang sinend niyo, eh. "Oo, panoorin mo uncle," sabi, 'no? Eh, etong si Jordan, alam niyo po kalalaking tao niyan, napaka-tsismoso po ni Jordan kaya, magaling kumbaga kailangan natin yung mga ganyan, eh, mausisa po, eh. So ayun nga mga kababayan, 'wag na natin bitinin, 'no? Sabi doon sa vlog hindi umpisahan natin, 'no? Sabi ni Mima Alicia, may natanggap siya na unanimous sender. Sabi ko dun sa ano niya, sa pinaka-thumbnail niya mga kababayan at doon mismo sa ano pangalan niyan? Yung title ng YouTube. Ano po? Sabi ko mali spelling ni Mima Alicia dito. So bigla kong naisip kasi unanimous, anonymous o kung, et cetera, et cetera. Kasi yung kanya Y, O. Sabi ko mali spelling yata ni ano. Biglang pumasok din sa isip ko, eh baka unanimous yung pangalan, 'no? Unanimous yung pangalan mismo nung sender. Y-O-N-A tapos, anonymous, 'di ba? Gano'n. So ngayon mga kababayan, grabe revelation 'to, malaki 'to mga bossing, eh. Ano po, kumbaga autopsy yung hawak ng bata. Autopsiya mga kababayan. Sabi ko, "Patingin nga, patingin nga." Eh, kumbaga confidential pa din po, eh. Hindi pa din po pinakita sa atin mga bossing. Pero po, nung nakakausap natin si Mima Alicia, grabe, sobra pala ang ginawa nito. At mga kababayan,
Biruin mo, asawa. Itim daw no po. Pero ang ano ko, ang isa sa iniisip ko mga boss, chief, amo, sir, ang isa sa iniisip ko po, kasi meron si Bagong Lipunan, nakakausap din po natin yon nung nag-live tayo, ano po. Sabi niya, hindi siya kumbaga, hindi 100% na sigurado sila na si Maharlika ay nurse. Ayan, ganyan po, ano. Pero, doon po sa vlog ni Mima Alicia, mga kababayan, nurse. Baka talagang nurse, ano po, mga kababayan. Kasi po, ang pagkakakwento, um, nung si Bagong Lipunan o si Roy po, mga kababayan, hindi sigurado na nurse. Pero dito, nurse. Biruin mo, mga boss, chief, amo, sir. Kung pagbabasihan mo po yung kwento ni Mima Alicia doon sa kanyang vlog, mga bossing, maiisip mo talagang connect. Ano po? Nag-umpisa sa pagiging DH ba? Kumbaga graduate siya sa Pilipinas ng nursing, tapos lumipad ng Estados Unidos, and then from nurse, baka magtataka po yung iba, mga kababayan, from nurse bakit bumaba ng Department of Domestic Helper si Maharlika? No, baka po nagtataka yung iba, mga kababayan. Normal po 'yan sa mga kagaya nating mga OFW, doon po sa mga nakatira ng Amerika, doon po nakatira sa mga Singapore. Ang Pilipino po, mga boss, chief, amo, sir, ano po, kumbaga, tayo po matiisin po tayo So, unang-una sa gagawin natin kung bakit tayo aalis ng bansang Pilipinas upang itaguyod po ang ating pamilya. So kahit na ano po yung iyong dokumento, kahit ano po yung iyong tinapos sa Pilipinas, ang ginagawa po nating mamamayang Pilipino, mga kababayan, okay lang. Baba tayo ng level natin pagdating ng ibang bansa. Ang importante, makalikom tayo, makaipon tayo ng sapat na pera, para sa ating pamilya, mga kababayan. Ayan, it's either caregiver or domestic helper, mga kababayan. 'Di ba? So, normal po 'yan, mga bossing. Kwento pa ni Maharlika, kwento pa ni Mima Alicia doon sa kanyang vlog habang pinapanood ko po. Kasi pagkapanood ko, napatawag agad ako sa kanila Sabi ko, ano to, ganito, ganyan. Sabi, limited time po natin, mga kababayan, kagigising lang po natin at sakto lang po yung oras natin. Sabi ko, panoorin ko na lang yung vlog mo. Rerekta muna ako sa vlog mo. Mamaya na tayo mag-usap dyan. So, paglipad, merong naging pasyente at yung pasyente o yung inaalagaan, mga kababayan, itim. Itim. Although, tapos medyo matanda na po, mga kababayan. Matanda na po. So ngayon, mga bossing, ang tanong natin dyan, it's either totoo bang na in love doon sa inaalagaan, or kasi po, eto hindi din po natin mga kababayan, maiaalis, no? Sa isang tao na kapagka ikaw kailangan mo ng datong, ang gagawin mo is tayo po, mga Pilipino, yung iba sa atin, mga kababayan, talagang pikit mata. Wala Kung dito ko maiaahon ang aking pamilya, papatol ako dito. Ayun ito po, nire-reactionan natin. Yung vlog ni Mima Alicia, mga kababayan. No? Yung vlog ni Mima Alicia. So ngayon, posible na kung na-inlove ba talaga siya or
para maialis agad sa kahirapan yung pamilya. Yan po no? Alam natin yan mga boss, chief, amo, sir, at hindi lang naman po Pilipino yung mga gumagawa nung ganyan na, o sige, pikit mata na lang kasi baka nandito talaga mapabilis yung pag-ahon ng buhay namin. O yan. Pero, mga bossing, ina-analyze ko po kasing maigi base do sa nakita kong vlog ni Mima no? Ina-analyze kong maigi. Pero, yung gagawa ka ng hindi maganda or lalasunin mo, yun ang mali. Yun ang sobrang mali, mga kababayan. Ano po? Kasi kung may autopsya na lumabas, posible po na posibleng totoo, mga kababayan. Pasensya na, iba yung vlog natin ngayon. Medyo mabagal yung pagsasalita ni Mark Ramos kasi ina-analyze po nating maigi. Ina-analisa po, ayan, tingnan nyo, kakagising ko lang, ina-analisa po nating maigi, mga kababayan. At yung galing po sa vlog ni Maharlika, mga kababayan, talagang sinusundan natin yung kanyang At eto nga daw pong autopsya, mga kababayan, galing sa, it's either ang pangalan nun doon sa spam kasi pumasok Kapag kasi mga kababayan, pag yung hindi regular na nag-i-email sa iyo, yung kunyari tayo, magkaibigan tayo, lagi ka na nag-email sa akin, hindi na papasok sa spam yan. Ano po? Pero yung mga bagong email lang po, spam ang diretso niyan. Lalo na po kapag hindi sigurado. No, ang Gmail o kung sino man, mga kababayan, o yung kung ano man, ang pagpapasukan. So spam. Ano po? It's either, sabi ko, it's either unanimous, anonymous, o yo-anonymous yung mismong nandun sa email. Nandun lang naman po yan mga kababayan. So sabi ko, sino kaya ang posible no na mag-send nito kay Mima Alicia? Ayan po ina-analyze natin lahat po tayo mga kababayan. Ina-analyze natin mga kababayan, lahat tayo. Sino kaya ang posible? Sabi ko, hindi naman buong mundo sikat si Maharlika no? Saan mang sulok ng mundo may Pilipino po dyan, mga kababayan. At panigurado ako na meron din sa Los Angeles, mga bossing, na Pilipino. Di ba? Meron ding Pilipino sa Los Angeles. So, posible na kakilala niya ang nag-leak. O posible sa kung sino man na talagang hindi na matiis yung kanyang mga pinagsasasabi sa kanyang vlog. Kaya ganun. Ano po? Kaya isinend kay Mima Alicia. Ayan, yung mga sunod-sunod po So ngayon, speaking of, nabanggit yata ni Mima doon na para magkaroon ng US ng green card, kailangan magpakasal. So ibig sabihin, nagpakasal doon sa itim na pasyente o itim na lalaki o itim na inaalagaan niya. Isa po kasi sa way para magkaroon ka ng green card, mga kababayan. Although hindi ganun kabilis na porket nagpakasal na kayo, ganito, ganyan, green card ka na agad, mga kababayan. So mahabang proseso po yan. Mga kababayan. Ito pong ina-analyze natin base po doon sa kwento o doon sa vlog ni Mima Alicia, mga bossing, na kumbaga legit ba talaga yung pagkakasunod-sunod? Kasi alam naman natin si Mima dyan lang sa Pilipinas no? Alam natin yon, mga bossing. At tayo po bilang naka-experience na dito na po tayo nakatira, mga kababayan, alam natin yung mga ganyang bagay. So,
Speaking of gustong magkaroon ng US visa, isa po sa mga nagiging paraan, no? Mga nagiging paraan yung pag-aasawa. Yung ano, sabi ni Tolitz, ayun, meron bang butas yan? O yun. Ayun na nga po, isa sa pinagbabasihan po yata sa Pilipinas ngayon talaga, yung butas ng puncher nga. Tama, tama kayo. Sino yung pang 300 like? May 300 like na ba? Oh, shout out doon sa sa mga nag-like po, mga kababayan. So sabi ko, isa sa nagiging way para magkaroon ng US citizen, mga bossing, is yung pagpapakasal. Yung pagpapakasal po. So, sabi ko, posible, no? Kahit matanda na, kahit uugod-ugod na yan, kung talagang ikaw, gustong-gusto mo na, kumbaga, syempre, ang mamamayang Pilipino po, kadalasan po pagka nakatira na sa ibang bansa, pag naranasan na nila yung pagtira sa ibang bansa, Estados Unidos, medyo kakaiba na po kahit papaano po mga bossing, medyo lumuluwag na po yung pamumuhay. Ayaw nang umuwi. So, para makapag-stay, mag-asawa. Pero mahaba po nga, sabi ko, mahaba po yung proseso na yan. No, kahit sabihin mo na, eto, matagal na po kaming nagde-date niyan, matagal na po kaming magkasama niyan, ganito, ganyan. Ito po, kailangan mo pa din patunayan lahat 'yun, no? Kailangan mo pa ding mapatunayan na meron kayong mga picture, may mga litrato na talagang legit kayo na legit kayo na tawag dito, magjowa o magkasintahan. Siguro, ayun, lumagpas, nakalakpas, no? Nag-asawa, mga kababayan. So, ayan. Pero sabi ko nga po sa inyo, siguro hindi niya type yung tao na yun, kaya dumating sa punto, kung eto man po talagang 100% legit, mga kababayan, dumating sa punto na ayoko na dito, saglit lang. Kailangan mapadali, mga kababayan. Ayan, no? Kailangan mapadali, mga kababayan. At may anak pa, yun yung mga pagbabasihan natin. May umiiyak dito, ngayon ko lang napansin. Charles Lucian, ba't umiiyak ka? Nagkukwento lang ako base doon sa vlog ni Maharlika. Vlog ni Mima. At ito pa, mga kababayan. Handang humarap si Mima Alicia, base po doon sa kanyang vlog, kung kakasuhan siya ni Maharlika. Pero kung kakasuhan siya ni Maharlika, matapang. Ano po? Ako po, mga bossing, kung ano po yung napanood ninyo, yun lang din po ang ina-analyze natin. Sabi ni Rowie, ginamit niya lang yung matanda. Posibleng ganun po, mga kababayan. Posibleng ganun po. And, ano pa ba? So ngayon, meron pang nabanggit si Mima Alicia doon, mga kababayan, na yung kinakasama niya daw is, kumbaga, tama ba ako doon sa narinig ko? Na ginagatasan? Ginagatasan? Kung i-analyze po natin, mga kababayan, sa sitwasyon, siguro mahal naman din ni Maharlika yung kasama niya ngayon, di ba? Mga bossing. Siguro mahal din. Kaya lang, to the point na meron na nga patong-patong na kaso si Maharlika, mga bossing, posible na talagang pati yung husband ngayon, kung sino man, no? Kung sino man, mga kababayan, posibleng talagang madamay pinansyal yan. Kasi malaki po. Halos, kung susumahin mo po yung 2 kaso sa Amerika, 4 na milyon, hindi po libo. Kung libo po, kayang-kayang bayaran ng vlog yan. Agad-agad. Siguro, baka doon sa mga vlog na nakikita natin kay Maharlika, mga bossing, is
Mga 2 vlog lang ni Maharlika ang 4,000 pero 4 na milyon po ang suma total, no? Kay Abel Bacudio at kay Puwi Quiñones. Wala pa yun sa ano, wala pa yung kay Katunying, mga kababayan. Di po ba? At eto pa. Ano? Sabi, ayon doon sa vlog ni Mima Alicia, mga bossing, pati yung ginamit na, kumbaga, pati, ano ba? Tama ba? Pati yung ginamit kung ano yung pinainom o kung itinurok, hindi ko sigurado eh. No, kasi nakabase lang din po ako. Kagaya nung napanood ninyo doon sa vlog ni Mima Alicia. Handang sabihin ni Mima Alicia, mga kababayan, yung mismong kung ano yung kung tinurok ba ito, kung pinainom ba ito, or kung pinaamoy ba ito. Pinaamoy siguro hindi naman, pampatulog lang, no, na normally yung yung mga pinapaamoy, no? Yan ang magandang pag-usapan ngayon, mga bossing. Kung sakali na kumalat ito, pwede bang ipaaresto si Maharlika sa FBI? Kung mapatunayan po talaga at kung merong magrereklamo, kung may magtutuloy-tuloy ng reklamo, mga kababayan. Sabi ni Bench Besina, pansin ko lang, medyo may pagkamatamlay na yung pagbablog ni Hitad. Sabi ko nga po sa inyo, mga kababayan. Sabi ko nga po sa inyo, mga boss chief amo, sir, no? Matatapos din po yung pagbablog niyan. Kasi napakahirap po, mga kababayan, nung magbablog ka, nung mga walang katotohanan po. Tignan nyo si Morales. Although hindi siya vlogger, mga bossing, hindi siya vlogger. Hindi po ba? Pero tignan nyo, mga kababayan. Sa unang hearing pa lang, tapos na dapat talaga yun. Kumbinsido na ang mamamayang Pilipino, wala to. Ano lang to, itinanim lang itong tao na ito. At nung nahalungkat naman po, mga kababayan, kung sino talaga si Morales, grabe. Tingnan nyo naman po, ano yung mga kaso. Pati si dating Senator Ping Lacson, biktima. Sinasabi niya, biktima din ako niya si Morales eh. Di ba? So, mabilis lang din po matapos kapag yung mga ganyang pagbablog kagaya nung kay Maharlika. Lalo na yung pulburon video. Tingnan nyo, hindi maipakita. Di ba? So ako po, mga kababayan, talagang kaming tatlo niyan, Takeru Miyamoto, Mima Alicia, araw-araw po magkakausap kami niyan, mga bossing. So ako, siguro, kukulit ako ng konti. Uy, ano ba? Ganito, ganyan. Pero hindi ako to the point na pipilitin ko siya. No? Hindi ako dadating sa punto, sige na, ganito, magkakagrupo naman kami, pipilitin. Hahayaan ko lang po, no? Hahayaan ko lang po kung ano yung mga iko-content niya, susubaybayan na lang po natin doon sa kanyang vlog, mga kababayan. Bilang respeto din po. Siyempre, mga boss chief amo, sir, yung mga ganyan po, kumbaga, kahit papaano, hayaan po natin sila, no? Hayaan natin sila. Pero 100% po, lagi ko kayong dyan. 100% po, lagi ko kayong i-update dyan, mga bossing. Pero hindi to the point na tayo pa yung mauuna. Sabi ni Ace, Enrak, nagkagusto daw yung pasyente. Posible. Ako po, mga bossing, sabi ko nga no? Doon kay Ate Rose. Ate Rose, kung tawagin ko yun